clarify the areas of disagreement on this particular measure, House Bill number 10800, for the consideration and discussion of the members of the Bicameral Conference Committee. I so move, Madam Chair. Please give us enough time to read over again and check for everything, Madam Chair, before we sign. Para hindi tayo magmukhang tanga after signing, Madam Chair. We're all here because we've been trusted with a responsibility. Let's live up to that trust. Let's have honest, productive discussions. Let's find the common ground that puts the people first. We owe it to every Filipino who wakes up every day trying to make ends meet, hoping that their government has their back. Let's give them a budget that says, yes, we hear you. Yes, we care, and we're doing something about it. I know we can get this done, and I know we can do it right. So let's get to work. Thank you, and good day. Palakpakan natin si Senator Bato de la Rosa. Idagdag pa natin si Senator Joel Villanueva at si Senator Tolentino. At siyempre isama na rin natin si Amy Marcos. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung time eh. Hindi yung bago aanin, nakapag-aanin na tayo. So, yung season na susunod. Okay, magandang buhay. Welcome back mga kabritaan. Andito naman ho tayo at tayo naman po ay magbibigay ng mga karagdagang impormasyon kung ano na ngayon ang mga latest update ho, kaganapan sa ating lipunan. Sa mga bago pa lang hong mga nanonood, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na para tayong lahat magiging updated lagi sa mga kaganapan sa ating lipunan. Nagpapasalamat lang ho tayo sa mga OFW na nanonood ho. Maraming salamat ho. Kasi alam na ho natin kung saan napupunta itong mga video natin. At salamat ho sa suporta. At gagawin ho natin yung lahat dito na kayo ay mabibigyan ng sapat na impormasyon na hindi ho kulang. Hindi kagaya sa mga mainstream media, mga kabitaan ay talaga nakupo. Pinutol-putol, kaya nabago-bago na ho yung mensahe ng kanilang pagbabalita. Anyway, sa puntong ito ngayon mga kabitaan, yung video ninyo mapapanood, mamaya ipapakita natin dyan sa inyo kasi nga talagang pahiya dito si Martin Romualdez, no? Hindi ho na agad-agad na tugunan yung kanyang magiging gustong mangyari na aprobahan yung 39 billion pesos AKAP budget, mga kabalitaan. So yun po ang malaking issue ngayon dahil mismo si Senadora Amy Marcos, yung kanyang pinsang buo, ay nako, dinilit lahat ho. Tinanggal sa Senate version yung 39 billion pesos AKAP budget. Nakakasama ng loob para sa kanya. Tingnan nyo tuloy. At ito naman po ay papakita ho natin dito si Attorney Sal Panelo. Sisimulan ho natin dito mga kabalitan bago pa ho yung video yan. Tingnan nyo po yung kalukuhan nitong si Robert Barbers. Tingnan nyo po yung kalukuhan nito. Dito muna tayo sa kanya. Unang-una ho, yung presidente pa yung ating Tatay Digong, sabi niya dito, House resolution defending Duterte versus ICC gets support. Ang galing, Balimbing pala itong si Robert Barbers. Basta kumikinang yung yung sobre, kaya malaki siguro matatanggap nitong Christmas bonus. Malamang merong Christmas bonus yan sila. Sabi niya dito, the ascent of President Duterte into the presidency was a blessing for this country. Wow, a blessing for this country. Pero nung nakarang hearing, talagang pinipiga nila, hindi naman nila piga. I am sure that if he did not become the president, we are now a certified narco state. Wow, palakpakan! Ang galing, sip pala tong si Robert Barbers. Yung itsura nito, hindi mapagkakatiwalaan eh. Mahirap na magkaibigan ka ng ganitong klaseng taong pangugali na talagang balimbing ho. Ilalaglag ka pa, gaya ngayon nilalaglag nila sa Tatay Digong Duterte. Ganun ho yung mga ugaling mukhang papel, mga kabalitaan. Kaya nang humusga dyan kung anong ibig kong sabing mukhang papel. Ngayon, iba na naman yung banat ni Robert Barbers, mga kabalitaan. Ano bang sinasabi ho niya dito, mga kabalitaan?
Newswatch Plus Philippines, shout out dyan sa inyo. Salamat sa information ito. Katabi niya pa yung si Mr. Yudke. Ewan ko kung mananalo ba to sa susunod na eleksyon. Itong si Dan Fernandez. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Sige, mamaya na po, Mr. President. Ipapaharvest ko yung mga tinatanim nyo dyan. Katatanim mo pa lang. Okay, dito tayo. Surigao del Norte Representative Ace Barbers has asked the National Bureau of Investigation to probe and file charges against vloggers who allegedly maligned the House Quad Committee. Naku, parang marsyalo na tayo dito. Nasaan na ba yung freedom of press and speech natin? Ba't parang pinipiga na yung mga vloggers, mga kabalitaan? Nasasaktan ho ba kayo, Mr. Robert Barbers? Sa mga ginagawa ng mga vloggers? Sa paglalahad ng mga katotohanan? Sa pambabatikos dyan sa WAD committee na yan? Kung ayaw niyo pong mabatikos, bumaba ho kayo dyan sa pwesto. Bumaba kayo sa pwesto kung ayaw nyo mag-batikos. Alam nyo naman nyo. At given na ho yan, bago kayo pumasok dyan, talagang may magbabatikos ho sa inyo dyan. Sagot naman itong ni Crisit, mga kabalitaan. Talagang salamat ni Crisit Loretta Chu. Agad-agad niya itong binanatan si Barbers at yung National Bureau of Investigation. Iyakin, sabi ni Robert Barbers, kasi ang tatapang nila dyan sa HUAD Committee kasi nga sila yung nasa kanila yung rules, kung saan yung rules na yan ay pabor lang ho sa kanila, hindi para sa pangkalahatan na makakasama sa rules na susunod itong ating mga itong mga resource persons natin. Kasi pa nagsasalita, binabara at kung maaari, maka-out of order ka o di kaya ma-cite in contempt. So sabi ni Crisit Loretta Chu, iyakin itong si Barbers. Pusais. Diktatorial. Ang sakit nun, mas masakit to. Diktatorial na rin pala, nahawaan pala ito sa mga estilo ng Marcoses. Kadiri, kadiri ka. Balimbing ka, papel ka. Parang ganun eh. What a bunch of dictatorial cowards. Grade 3 kayo? Grade 3 lang ba ito si Robert Barbers? Hindi naman siguro, ikaw naman, Crisito. Mana sa tambalos-los na bonjing. May kasama palang bonjing dyan. Akala ko, bonjing pala yung tawag ni Crisit ni Tambalos-los. May isa akong tinawag na bonjing dyan yung sa HUAD Committee din. Malaking mama. Bonjing yung tawag ko nun eh. May mga lampin sa likod. Iyakin pala itong si Robert Barbers. Humingi ng to the rescue yung para sa NBI. Gusto nyo baby powder sa puwet? Lako. Si Crisit Loretta talagang binanatan itong si Robert Barbers. National Bureau of Investigation, you've been reduced to their yayas. Ano nangyari nito ni Robert Barbers? Anyari? Sir, kung ayaw mo mabatiko, sir, kasi nga hawak nyo na yun, naliig nyo na yung mga media dyan eh, itong mainstream media natin dyan eh. Kasi yung Inquirer, alam nyo ba kung sino nagmamayari ng Inquirer? Kapatid ni Romualdez. Yung abogada niyang kapatid yata, doktor, abogada, basta nandun, ang ganyang profesyon na yan. Parang lawyer yata. Magmamayari ng Inquirer, kaya yung headlines niya laging banat kay Inday Sara Duterte. Ganun ho mga kabalitaan, itong karumiho ng laro ng politika sa mga Romualdez at Marcoses, mga kabalitaan. Pati yung itong mga malinisan na maganda yung performance ng mga kongreso at kongresista, lalo na itong si Barbers, okay sana. Ngayon, nahawaan, nadungisan yung pangalan dahil nga kumapit parang tuko, mga kabalitaan. Ngayon, binabatikos ng mga vloggers. Init na init sila ngayon sa social media. Talaga sila yung ginawang sumsuman kasi nga bias nga. May decency pa silang nalalaman dyan sa HUAD Committee na yan. Hindi nga nila nirespeto yung karapatan ng resource speaker nila. Yung pagpapakulong kay Atty. Lopez. Yung nagpakulong pa, isa pang convicted human rights violators. Nako, anyari kayo dyan? Parang na kayo, parang nalaso na kayo sa mga miyembrong armadong kusog sa kabundukan. Bali-balita, suportado daw ni Romualdez itong NPA. Bali-balita lang ho yan, di natin makonfirm yan kasi may lumabas yung information yan. Mean to say, may chance 50-50.
Pero hindi tayo makapagsabi na totoo yun kasi bali-balita lang ho yun mga kabalitaan. Kaso nga lang, dumami na ho yung mga NPA dyan sa Kongreso. Yun po yung malaking problema. Ulitin ko po ha. Surigao del Norte Representative House Ace Barbers has asked the NBI or National Bureau of Investigation to probe and file charges against vloggers who allegedly maligned the House Squad Committee. Wala tayong magawa. Ganyan yung mga vlog. Ganyan din nga kayo mambasto sa mga resource speaker nyo. Hindi nyo rin masisisi yung mga vloggers na kayo titirahin talaga dyan kasi wala naman talagang kwenta yung pinanggagawa nyo dyan. Pamumulitika lang naman talaga. Hindi nyo ba napapansin? Maya-maya mga kabalitaan. Papakita ko sa inyo kung gaano kadaming supporters ng Sara Duterte diyan sa New York City, United States of America. Maya-maya diretso tayo diyan. Lipat tayo dito. Di ba? Sabi niya dito, talagang pinuri niya pa si presidente. Kung hindi daw naging presidente si Tatay Digong, baka siguro makilala na yung bansa na bilang certified narco state mga kabalitaan. Anyari sa iyo? Yo! Naunsa naman taong kayo ay? Kabay man tani mong tao na usab na imo maghihugawan imong nahimo na minon kang papel di ayo. Ha? Ano ni sila yaman? Grabe ka pangabudlay sila gani ga himos ang ilang maay nga papel tapos gulpi lang sila nagdikit sa isa ka buhaya sa Kongreso. Tanawa bla. Ano natabo nyo da sa inyo subong nga Kongreso? Balbal ka mo da sa mga vloggers nga mga may ara gid prinsipyo nga nagabato gid sang karapatan ni Inday Sara Duterte. Ay di puga sa inyo da. Hindi, dumapiho kay mo do. Dumapiho ka mo da. Sige, diretso tayo. Hiniligay nun ko lang mga kabalitaan kasi may mga hiligay nun speaking ko tayo eh. Dito. I-mute lang ho natin to kasi may music, maingay. Masakit sa tenga. Ito, New York City to mga kabalitaan. Tingnan nyo. Ayun. Dami ho yan. Sara Duterte yan. Naka-green pa yan mga kabalitaan ha. Ang dami ho sa New York City ho yan. Bago po ito mga kabalitaan. Post ni Boss Jason sa. Thank you po, boss. Nakita ho natin tong video nyo. Sino bang maniwala pa sa inyo dyan sa Kongreso na yung mga OFW kahit ano pang gagawin pamimigay, pamumudmon ng pera ng akap, wala namang akap ngayon kasi binura nga ni Amy Marcos. Anong gagawin nyo na ngayon? Ano pa bang mga diskarte yung gagawin nyo para tumatak kayo sa mga pangalan ng mga mamamayang Pilipino? Iba naman yung tumatak sa inyo sa mga mamamayang Pilipino, yung allegedly nga pangnanakaw nyo dyan sa kaban ng Kongreso. Tingnan nyo, hindi nyo na mababawi yan. Talagang suportado nila si Inday Sara Duterte. Kahiya kayo. Parang kinahiya na nga namin yung bansa dahil sa inyo eh. Kung mawala kayo dyan, siguro babalik pang alindog ng ating bansa. Wow, alindog! Parang chicks lang alindog eh. Ito si Sal Panelo. Sibog tayo dito mga kabitan. Scroll up tayo. Sabi ni Sal Panelo, lahat ng mga ipinahayag ni VP Sara ay walang ground para idemanda siya. Whether criminal, administrative, o impeachment, lahat yan puro politika lang. Kahit isa-isahin mo pa sa impeachment, anong magiging base nila? Dahil sa confidential funds? Yung confidential funds nakabinbin pa sa COA. Mga hinampak kayo. Inunahan nyo pa yung COA. Kala mo sino kayong mga matatalino sa batas natin. Ito, abogado yung nagsabi. Ano, gagawin nyo pa yan? Hindi na kayo nahiya nyo sa sarili? Hindi na kayo nahiya sa taong bayan? Dito mga kawilan, dito tayo sa video. Panoorin natin to. Paano hindi ho nila pinirmahan yung kanilang kasabi ni Bato de la Rosa na, basahin muna yung buong pahina, basahin muna namin para hindi kami maging tanga na pipirma lang dito na wala kaming kaalam sa akap. Pero wala na ho yan. Ito yung pinaka bago pa yata to sa nung binura ni Amy Marcos yung akap. Panoorin ho natin para maintindihan natin itong mga kabalitaan. I would like now to give the opening statement from the Senate. Magandang hapon po sa ating lahat. As part of the legislative process, I'm reminded that no matter how much we disagree, we should all be here for a common purpose, and that is to serve our countrymen. Of course, it's not without its challenges.
Lahat gustong makuha ang pinakamataas na marka para sa kanilang sektor. Pero kailangan din nating tiyakin na sapat para matugunan ang mga tunay na pangangailangan ng bansa. Today, we will make those tough decisions. But let's not forget, this is also a time for cooperation and compromise. Lahat tayo ay kumakatawan sa iba't ibang pananaw, interes at mga nasasakupan. But let our differences become our strength. Let's use them to create a budget that's balanced, equitable, and pro-people. My only plea is for us conferees not to take ourselves too seriously. Kung sobrang init na ang diskusyon, baka kailangan natin mag-coffee break to settle our differences, if and when it comes to that. Lastly, I want to thank everyone here, from the members of both chambers to our hardworking staff who have been burning the midnight oil to get us to this point. Your dedication and professionalism keep this process running. And to our colleagues on the other side of the table, let me say this, kahit minsan magkaiba tayo ng opinion, I have nothing but respect also for the work that you have done for us to reach this day. Mukhang marami pa tayong trabaho, pero malapit na rin ang Pasko, so let's get to it, let's debate, let's deliberate and decide, but always keeping in mind the millions of Filipinos counting on us to get this right. Maraming salamat po. There being no other opening remarks from our conferees, we now move to the deliberations, discussions on the disagreeing votes on House Bill number 10800. On the part of the Senate, we would like to open the deliberations and discussions on the general appropriations measure. May we know if there are comments from our colleagues? Madam Chair, if I may be recognized. Senator Joel Villanueva is now recognized. Thank you, Madam Chair. As you always say, we are governed by rules, procedures, and traditions. And as tradition dictates, Madam Chair, to resolve the disagreeing votes on House Bill number 10800, may I respectfully move that a technical working group be constituted, composed of the technical staff from the Senate Committee on Finance and the House Committee on Appropriations to identify and clarify the areas of disagreement on this particular measure, House Bill number 10800, for the consideration and discussion of the members of the Bicameral Conference Committee. I so move, Madam Chair. I second. Senator Tolentino seconds the motion. There's a motion which was duly seconded. There being no objection, the motion is approved on the part of the Senate. On the part of the House, is there any motion? Yeah, on the part of the House, is there any motion or comment from the or objection? Okay. On the part of the House, we join the Senate to open the deliberations and discussions on the general appropriations measure. May we know if there are comments for our colleagues? Mr. Chairman, may I please be recognized? Mr. Chairman, on the part of the House, I move that we adopt the same motion of the Senate panel to constitute a technical working group composed of the Committee on Appropriations officials. I so move, Mr. Chairman. Second, Mr. Chair. Is a motion? Is approved. So there's a motion which was duly seconded. There being no objection, the motion is approved. Thank you very much, Your Honor, our dear colleagues, for the trust you have placed in Chairman Ko and myself. We will make every effort to fulfill our responsibilities to the best of our ability. Chairperson.
What's the implication? Senator Coco Pimentel is recognized. What's the implication of the last statement of our chairperson? We just formed a TWG, right? Yes, Are we we do. are we reconvening as panels all again after the matrix is done? Yes. Okay, that's what I want to know. Thank you very much. Okay. Madam Chair. Senator Risa is recognized. Salamat, Madam Chair. Dagdag po dun sa kinlarify ni Minority Leader of the Senate. So, ibig pong sabihin, pagkatapos buuin ng Joint Technical Working Group natin ng House, ay pag-aaralan ulit natin full panel to full panel yung disagreeing provisions. Tama po ba, Madam Chair? Yes, there are Salamat just a po. few disagreeing provisions, and it's good that we can work it together with the technical working group. Salamat po, Madam Chair. Okay. Madam Chair? Senator Madam Bato Chair. de la Rosa is recognized. Yes, thank you, Madam Chair. May I respectfully manifest that after this, before we sign the BICAM report, please give us enough time to read over again and check for everything, Madam Chair, before we sign. Para hindi tayo magmukhang tanga after signing, Madam Chair. Yes, Senator De La Rosa, this has been the commitment of your Chairman of Finance as well as our Senate President. So you will be given, all of us will be given ample time to review the final version before we sign. Yes, may I recognize Senate President Francis Escudero or Speaker Martin Romualdez for any remarks? We are deeply honored to be graced by the presence of our distinguished Speaker of the House of Representatives, the Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez. His steadfast leadership and unwavering commitment to the principles of good governance have guided us in our collective mission to serve the Filipino people. As we convene this bicameral conference committee, it is a privilege to invite our Speaker to deliver his message and share his wisdom as we buckle up for work to finalize the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Ladies and gentlemen, distinguished colleagues, let us warmly welcome the Honorable Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Honorable Speaker. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon to my esteemed colleagues at the Senate, led by the Senate President, Senator Francis Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senate President Pro Tempore, and of course, Chairperson of the Senate panel, Senator Grace Poe. To my fellow colleagues from the House of Representatives, partners in public service, today we're here to iron out the differences between our both houses' versions of the 2025 General Appropriations Bill, a budget that has the power to either improve or disrupt the lives of millions of Filipinos. This is no ordinary task. We are not just crunching numbers. We're crafting solutions to real problems faced by real people every single day. In the House, we've worked hard to ensure that our version of the budget reflects the priorities of the Filipino people. We focus on what's urgent, keeping food prices down, creating jobs, making healthcare accessible, improving education, and ensuring disaster preparedness. I'm sure our counterparts in the Senate share these same ideals and goals. So now it's up to us in this BICAM to bridge the gaps, not just between the House and the Senate, but more importantly, between our people need, what our people need and what we can deliver.
This is where we prove that we're capable of working together, not just as representatives of our respective chambers, but as leaders who genuinely care about the future of our country. We may have different approaches, but the outcome must be the same. A budget that works for everyone, from farmers in the rural provinces to workers in the urban centers, from small business owners to young students dreaming of a better life. Let's keep things practical and straightforward. We don't need to overcomplicate this. Let's focus on what will make the biggest difference for the Filipino people. The programs that matter, the services that they rely on, and the investments that will move this country forward. Those should be non-negotiable. We're all here because we've been trusted with a responsibility. Let's live up to that trust. Let's have honest, productive discussions. Let's find the common ground that puts the people first. We owe it to every Filipino who wakes up every day trying to make ends meet, hoping that their government has their back. Let's give them a budget that says, yes, we hear you. Yes, we care. And we're doing something about it. I know we can get this done, and I know we can do it right. So let's get to work. Thank you, and good day. I would like to recognize our Senate President, Senator Cheese Escudero, to give his closing remarks. Speaker Martin, Senate President Pro Tem Jinggoy, Majority Leader Francis, and Chairman Grace, and members of the Senate panel, Chairperson Zaldi, and members of the House panel, Majority Leader Manix, isa po maganda at pinagpalang hapon sa ating lahat. It has been said, governance is about allocating scarce resources. If we are able to allocate scarce resources, then that means we govern properly. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinasabi nila na ang pinakamahalaga at importanteng panukalang batas na pinapasa ng anumang Kongreso ay ang taunang budget para sa darating na taon. Ito na rin ang pinakakomplikado sigurong piraso ng legislasyon na ipapasa ng Kongreso kumpara sa mga ibang legislasyon na pinasa natin sa mga nagdaang panahon. Komplikado dahil mahaba, malaking mga halagang pinag-uusapan, detalyado kung saan ilalagay ang pondo at kaban ng bayan sa iba't ibang proyekto para sa iba't ibang sektor at para sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mahaba o komplikado man, trabahong dapat gampanan ng Kongreso at ginagampanan kada taon. Aming sinabi, bubuksan namin palagi ito sa parte ng Senado at sa parte ng Kamara upang busisiin at makita ng taong bayan kung paano nga ba ito ginagawa. Hiling namin dun sa mga interesado talaga na maging matyaga na tingnan at suriin ang mga datos. Hindi birong basahin yung 5 volume ng budget para sa parte ng mga chairman at vice chairman na nagbalangkas ng mga bersyon ng Kamara at ng Senado. Pero sa panig ng Bicameral Conference Committee, mas komplikado yun. Dahil kailangan nilang pagtugmain yung magkakaibang mga halaga na nilagay, nilipat at kinuha mula sa iba't ibang item sa panukalang budget na isinumite ng executive branch. Mahaba at komplikado man, inaasahan ko na sa takdang panahon pa rin sa darating na linggo, bago tayo mag-adjourn para sa Christmas break, ito'y matatapos, mapagtitibay na magkabilang conference panel at maibibigay sa Pangulo bago magpasko para kanyang ma-review at mapagtibay ito bago pumasok ang darating na taon. Hopefully, we will be able to perform our job within the prescribed time, within this year, so that when we start, come January 1, 2025, we would have had already an approved budget that the Filipino people can rely on and hopefully aspire to see in the next coming months, in the coming year. Bago ako magtapos, nais ko muling pasalamatan ang mga miyembro ng Senado sa trabahong pinakita nila sa mga nagdaang linggo para mapasa namin ito. At gayon din ang aming mga kasamahan sa Kamara sa mas mahabang oras na ginugol nila dahil mas marami kayo para mapagtibay ito sa parte at panig naman ng Kamara. And we look forward to a genuine and fruitful working relationship with the House as we try to iron out the differences between the disagreeing provisions of the Senate and the House versions of the budget. Maraming salamat, Madam Chairman. Maraming salamat, Kinong Speaker. Thank you. With the closing remarks,
On the part of the Senate, this bicameral conference committee meeting is hereby suspended. Ayun nga mga kapalitaan, so narinig nyo na ho ang pangyayari dyan sa BICAM conference. Ito nga pong si Senator Bato de la Rosa ay hindi muna peperma kasi i-review pa ho ng technical committee para ho at least makikita kung ano yung dapat tanggalin. Yun na nga, natanggal na nga ni Amy Marcos itong kanilang 39 billion pesos budget ho sa AKAP ni Romualdez. At kung mapapansin niyo po si Romualdez, ay nako talagang biglang tumamlay ho yung kanyang aura. 'Di ba? Nung nagsasalita siya parang nawala na ho siya, hopeless kumbaga. So naramdaman niya na kung paano ang magiging kahinatnan ng kanyang proposal at kung talagang ito ay para sa bayan, para sa mga madlang people, sana inaprubahan na ng ating mga senadores. So nakitaan ng butas ni Senator Villanueva, ayun nagmosyon. Nung nagmosyon na, sinugandahan ni Attorney Tolentino, noon sa kabila naman sa sa House of Representatives, nagtitinginan ho sila sinong magmumosyon, sino mag-object. Wala ho, walang nag-object. Buti na lang kasi tatapang nila kasi sa Kongreso. Akala mo kanila yung Congress. 'Di ba? Gumagawa ng rules na pabor lang ho sa kanilang kagustuhan. Ngayon may sariling rules din yung BICAM. Wala ho silang nagawa. Wala ni isang nag-object na ganon-ganon. Biglang umiksi na yung isang kongresista na pinatunayan at sinang-ayunan na tama yung gagawin ng senador na i-double check muna, balasahin muna yung House Bill 10800 ng House of Representatives. Kasi pag pinirmahan mo yan, hindi yan nababasa, malamang yung 39 billion pesos nandoon na, hindi na humababawi yan kasi permado na ho yan, official na po yan mga kabalitaan. So, palakpakan natin si Senator Bato de la Rosa. Idagdag pa natin si Senator Joel Villanueva at si Senator Tolentino. At siyempre isama na rin natin si Amy Marcos. Alam niyo kung bakit? Kaya hindi ko natin narinig yung boses ni Amy Marcos. Yung itsura niya, yung aura ni Amy Marcos, parang nasa kanya yung saya. Yung bumaliktad yung lungkot, nandun kay Romualdez. Dahil nandiyon si Amy Marcos, hindi ho nakapalag si Romualdez. Hindi ho nagpabida-bida. Kaya yun po, doon po nagtapos yung kanilang usapin patungkol ho sa House Bill 10800 mga kabalitaan. At mukhang tanggap na ho ni Romualdez na hindi ho makasama yung 39 billion pesos budget ng AKAP. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, reaction video dito sa Danagan Balita News Update, paki-comment, like at mag-subscribe na rin para lagi tayong lahat updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ako'y magpapaalam na naman at magkita-kita ho tayong maya-maya lamang ho. Standby lang ho kayo. I-click nyo pala yung notification bell para agad-agad kayong malalaman or inyo agad malalaman kung anong mga latest update video na ating gagawin dito sa ating munting bahay. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip-chip. Peace out.